Mura, madaling mabili at sulit dahil sa halagang humigit kumulang na 50 pesos ay mapapanood mo na ang pinaka-latest na pelikula. Kadalasan nga di pa na ipapalabas sa mga sinihan ay mapapanood na, at kahit na ang mga pelikula ng nakalipas, mga paboritong kanta ay mapapasakamay sa murang halaga. Agimat! Ending! Aray! Hi fans! Ito ang pirated CD at DVD. Gaya ng sabi ng ilan, ang mababang presyo nito ang nagiging dahilan ng pagtangkilik dito. Ngunit sa tagal ng panahon na ito ay naging laganap, kamusta na kaya ang industriya ng pelikula at ng musika? Umabot ng 530 million pesos ang kabuoang kita ng 2010 Metro Manila Film Festival. Mataas ng 21% sa 437 million pesos na kinita ng MMFF noong 2009. Sinikap po ng Team Access na makuha ang panig ng Optical Media Board kaugnay ng kalagayan ng piracy sa ating bansa sa ngayon. May mga balita kami nandun daw sa Cebu, nandito sa Bicol, takbo yung tropa doon, may pinapadala akong tropa. So talagang walang pahinga walang holiday. So until now, umiikot pa rin kami, nakikibalita kami kung meron o wala. Ngayong 2011, hindi lang daw mga raid sa mga pagawaan at tindahan ng pirated CDs at DVDs ang kanilang gagawin. Pati mamimili ay gusto raw nilang isama sa kanilang kampanya para wag bumili ng mga pirated. Ayon naman po sa aming pananaliksik, ang piracy ay nagsimula mula pa nang magkaroon ng makabagong teknolohiya na ginagawang mas madali ang reproduction. Tumaas naman ang demand sa compact disc o CD noong 1996. At sa unang pagkakataon ay nagbigay ang Video Regulation Board o VRB ng lisensya para sa isang CD replicating plant. Sa pagsabit naman ng taong 2000, naging mahigpit ang kompetisyon sa merkado ng mga pirated VCDs at ng mga orihinal na kopya ng mga kanta at pelikula. Samantala, bilang epekto nito ay pagbaksak ng paggawa ng pelikula dito sa bansa na naging 53 films na lamang sa taong 2004 mula sa 240 films noong 1996. Nagkaroon po ng pagkakataon ng aming grupo na makausap si Ginoong William Mayo, Direktor at Presidente ng Kapisanan ng Direktor ng Pelikulang Pilipino. Ating pakinggan ang kanyang panig sa patuloy na paglaganap ng piracy. Nagsimula ako sa paggawa ng pelikula. 1985, that was the time I made my first picture. At sa panahong yun ay talagang masigla ang paggawa ng pelikula. In fact, we are number 3 in the world as far as output is concerned. Number 1 is Hollywood, tapos yung India or Bollywood which was coming out at that time about 1,200 films a year. Tayo naman ay 350. At that time, ang ating mga technical people, mga director, mga scriptwriter, mga cameraman, ay ini-import pa ng Hong Kong para magturo sa kanila ng paggawa ng pelikula. Hindi lang yun. Sa Cambodia, sa Vietnam, sa Thailand. There are a lot of creative and technical people ng ating movie industry na nakakarating doon because ini-import nga sila para magturo. Ganon kasigla yung ating paggawa ng pelikula. Until na unti-unti ay humina ang produksyon at from 300 at this present, mga 50 na lang ang ginagawa and karamihan sa kanila digital pa. Parang ang pelikula kumikita na lang tuwing Metro Manila Film Festival. Yung producer gusto na lang mag-produce pag film festival kasi nga doon lang kumikita. Ang napagbabalingan ng ating siguro ng taga-movie industry o ng mga tao nakikita ay yung piracy. No? Kita nila ang mga pelikula nasa bangketa na lang. Diba? Nilalabas pa, napapanood mo na sa video. Doon nga sa Quiapo, doon saan ang sentro niyan dito sa May Hidalgo Dapat mabuksan to para mailagay. Gold. Ilan taon ka na dito? Nagtataka naman ako, no? Isang bato lang ang abot niyan, Malacanang na yan
kung bakit hindi makita ng gobyerno o lagi silang nakatalikod doon sa Hidalgo. Pati yung ating magiging na alkalde dyan, hindi yata nakikita yung Hidalgo ay dyan ang gagaling sa mga pirate. Pati yung mga duplicator nandyan na yata. Alam mo ba, nung panahon ni Senador Bong Revilla na siya ang pumapasok siya pa ang chief ng OMB, yung Optical Media Board at that time. Kung raiding niya, kasama niyan, Marines. Lumalaban sila doon Diba? Tsaka yung buong bloke na yun, may presinto ron magkabila. Sa kabila nun, yung presinto ng Quiapo, diba? Sa kabila naman, Tawid Ilog, Malacanang yun. Pero yung sentro ng piracy, andon. Hindi ko malaman kung bakit nagkakaganon. Hindi nila nakikita, invisible yata yung mga pirates doon. Now, meron pa nga isang kongresista na kasi naglalabi kami para maitaas ang penalty sa piracy. No, yung ma-increasean yung parusa. Kasi yung pirates, 2,000 lang ang ano niyan ang penalty niyan So, para namang naglulukuhan lang tayo nun. So, nung naglalabi kami para maitaas ang penalty ng pagpapiracy, meron isang kongresista, babae pa man din. Sabi niya, anti-poor daw yung anti-piracy. Paano daw yung mahihirap? Diba? Hindi na makakapanood ng pelikula pagka pinagbawal na ang piracy. Ano ba namang mambabatas na kaisipan ng meron yun? Ano? Ibig sabihin ba, pag mahirap ka, pwede ka na magnakaw. Kasi yung piracy, pag nanakaw yan. Lahat ng mga illegal na ibinibentang mga piniratang DVD, CD, software, games at iba pang optical media disc, kinuha Hindi ng mga lamang yung intellectual property, kundi mismo yung mga potensyal nakikitain ng mga nagsigawa nun. Diba? Yun ang piracy. Tinanong din namin si Direk Mayo kung ano para sa kanya ang epekto na hatid ng makabagong teknolohiya sa paglaganap ng piracy. Problema ng piracy kasi, alam mo, yan ay hatid ng teknolohiya. Napakahirap labanan, global yan. Buong mundo, maraming pirata. Sa Pilipinas lamang, ang business ng video ay umaabot sa humigit kumulang 6 na bilyon. No? At ang 5 bilyon dyan ay piracy. Ang 1 bilyon, baka wala pa. Yun lang ang legal. Madalit sabi, ikaw ay lumalaban sa isang problema na nagkakahalagang 5 bilyon. Mahirap labanan yun. Napakalaking pera nun. Talagang lalaban ng patayan niya mga pirates pag nawala sa kanila yan. Sa kimusalot sa kaunlaran, bangon na ang industriya, may bukas magkaya para sa... Si Ginoong William Mayo, Direktor at Presidente ng Kapisanan ng Direktor ng Pelikulang Pilipino. Sa kabila ng paglaganap ng piracy, palaisipan kung bakit natatangi ang pagbaksak ng industriyang pelikulang Pilipino at pati ang musika gayong sa lahat ng sulok ng mundo ay malaki ang epekto nito sa mga orihinal na kopya. Sa patuloy na paglaki ng problemang kinakaharap na ito ng industriya ay may mga tunay na umaalala sa proteksyon na kailangan ng isang artist para sa kanyang mga pinaghirapan, mapapelikula man o sa pag-awit. Napabalita ang pagbebenta ng Warner Music Group Corporation sa lahat ng recorded music at ang business na ito sa Access Industries sa halagang humigit kumulang na 3 bilyong dolyar. Di umano ang naging dahilan ng transaksyong ito ay ang pagkalugi ng Warner Music Group Corporation dahil sa piracy. Kaugnay nito ang organisasyon ng Pilipinong mga awit na nabuo noong October 27, 1986 ay masigasig na matupad ang kanilang layunin na proteksyonan ang mga karapatan ng mga Pilipinong mga awit laban sa piracy at pagpapahalaga sa intellectual property rights ng bawat artist dito sa bansa. Para sa isang vendor ng pirated VCD at CD, isa lamang ang dahilan niya kung bakit mas pinili niya ang pagbebenta ng mga ito. Yan po ang pinakamadali na hindi na kailangan ng requirements, di ba? Kung bagay wala ka nang hanapin, puhunan, kunti lang puhunan, na ano ng pamilya mo maitawid na sa gutom. Hiniling po ng vendor na ito na huwag banggitin ang kanyang pangalan at pinatunayan naman na ang pagbebenta ng pirated CD at VCD ay madali at mabilis na mapagkukuhanan ng hanap buhay dahil na rin sa pagtangkilik ng mga tao. Narito ang mensahe ni Direk